the public for the high performance ratings of the Senate. Pero sabi ko nga, hindi ito isang tao lamang, ito ay bugso ng ambagan at ambag ng bawat isang senador na nagbuhos, naggugol na maraming oras, nagsunog ng kilay, ika nga, para magampanan yung aming trabaho dito. Kabilang siyempre, yung masisipag din naming staff dito sa Senado. Rason kung bakit nakapagpasa kami ng humigit kumulang 140 panukalang batas, mahigit kalahati ay national, kalahati ay kulang-kulang kalahati ay local, at sa lahat ng ito, ang average, kumbaga kung i-divide nyo, yung 26 session days namin sa bilang ng batas na napasa, humigit kumulang 5 bill ang amin na ipapasa kada session day. Challenge po ba kung paano mamimaintain yung mataas na rating ng Senate? Ang rating, ang survey ay snapshot lamang ng pananaw ng ating mga kababayan sa partikular na panahon na kinuha yung survey. Tataas ito, bababa ito, hindi dapat malungkot at lumuha at umiyak kapag ito'y bumaba. Hindi rin dapat magyabang kapag ito'y mataas. Ang bahagi lamang ito ng buhay ng isang opisyal ng pamahalaan na dapat ginagabayan ng pananaw at opinyon sa kanya, sa amin, ng ating mga kababayan. So yun po bang pagbaba ng rating ni Presidente at ni Vice President, effective na ito ba ngayon talaga? Hindi ko alam, pero by tradition din, kung titingnan mo ang mga survey ng mga nakaupong Pangulo at ikalawang Pangulo, mataas yan, siyempre, pagkatapos ng eleksyon at unti-unting bumababa yan. Habang tumatagal din sila sa pwesto. Siyempre, may mga expectation na hindi nami-meet yung ating mga kababayan mula sa kanila. Rason kung bakit ito'y bumababa. Madalas, hindi lamang sa kaso ni Pangulong Marcos at ni Vice President Duterte, pero sa lahat ng mga nagdaan nating Pangulo at ikalawang Pangulo kung pag-aaralan natin yung mga datos kaugnay nito. Sir, considering the VAT for digital services bill was signed into law today, what other revenue-generating measures should Congress be pushing for? I think that would be the only one pending in LEDAC that would seek to generate revenues from those engaged in digital marketing here in the Philippines, from outside. The ones pending before the Committee on Ways and Means identified as priority would be what we call the small PFITA and the big PFITA. These bills basically seek to lower the taxes imposed, for example, on the transfer and sale of stocks in order to encourage investments in the stock market, to lower the same rates insofar as debt instruments are concerned or bonds, and to lower the same insofar as insurance premiums are concerned. Likewise, the big PFITA would include lowering various taxes as well. I am not aware of one except, I remember, the SUP, the Single-Use Plastics Bill, which seeks to impose, I think, a 200 pesos per kilo per ton from zero right now. This is actually in the nature of a sin tax, not really that of a revenue-raising measure, but inadvertently, revenues will be raised because of the SUP, the Single-Use Plastics Bill. I'm not aware of any bill filed thus far in Congress, nor any bill approved in LEDAC, nor any bill considered as priority that seeks to impose higher taxes on our citizens. Sir, pwedeng balik lang ako sa survey pero hindi na po yung Yes, ma'am. sa inyo. Sir, kasi naglalabasan yung SWS Pulse Asia survey on mga bets for senatorial bets. Sir, paano to dapat tignan ng tao? Kasi hindi ba parang nagkikreate na siya ng trend? Paano naman yung mga hindi nakakapasok sa survey by this time? Well, ulitin ko, snapshot lamang yan. Kung papansinin mo, may dalawang SWS survey na tila magkaiba yung ranking ng mga senador na tumatakbo. Pero pareho silang SWS. Pero tingnan mo yung petsa, magkaiba siya. Ang kaibahan ay 1 o 2 linggo ang pagitan. So snapshot yan, magbabago at magbabago yan. At ayon din sa sarili kong pagkakaunawa ng survey, ito'y magbabago pa habang lumalapit ang eleksyon. Dahil habang lumalapit ang eleksyon, mas siseryosohin na ng ating mga kababayan yung kanilang mga actual na pipiliin at choice na ilalagay sa balota. Yung ganito kalayong mga survey, indicative lamang yan, pero hindi pa yan yung ika nga starting gun survey ng darating na eleksyon sa May 25, sa May 2025. Usually, yung tinatawag nating starting gun survey ay magsisimula sa survey na gaganapin ng Enero sa darating na taon. Yun ang on your mark, get set, go na survey, ika nga, na tinuturing ng mga kandidato at hindi yung ganito kaagap ang mga survey. Sir, hindi ba sa parang nag-create ng
undue advantage dun sa mga pumapasok sa top 12? Kasi syempre names na nila yung, saka nasasama sila sa mga news. Well, depende sa paniniwala mo. Ang Pilipinong botante ba ay Llamadista o Dehadista? Kung pelikula ang pagbabasihan, Dehadista ang Pilipino at hindi Llamadista. So, depende. Wala pang survey na ginagawa para tingnan at masabi na ang Pilipino ay boboto sa nagkataon lamang na lamang ngayon o mataas ngayon sa survey. Ika nga kasabay ng bandwagon effect. Walang ganun datos kaugnay sa pagpili ng mga kandidato sa parte ng electorate natin. So parang based on your experience din naman, sir, ilang beses na kayong tumakbo po, parang hindi naman nadadala yung mga botante sa mga ganitong survey, sir? Ang pinakauna at malaking kasalanang pwedeng gawin ng sinumang kandidato ay maliitin ang kaisipan at kapangyarihang pumili at magpasya ng ating mga kababayan. Hindi dapat ginagawa ng kandidato yon. Kasabay ng pagtakbo ng sinumang kandidato, dapat mataas na pagtingin sa pananaw ng ating mga kababayang elektor na pumili ayon sa kanilang ninanais at personal na desisyon. Hindi dahil nagkataon lamang na lamang mataas o sikat ang isang kandidato. So wala kayo nakikitang basis para ipagbawal yung mga survey? Wala. Meron na yatang sinubukang batas na gawing ganun dati, di ba? Ano ba nangyari? Nakalimutan ko na yun eh. Pinayagan ba o hindi? Yun nga sir, anong tingin ninyo? Kasi nga, given undue advantage talaga siya eh. Lalo na yung mga nakakapag-bayad sa survey. Sir, kasi di ba meron mga survey na Commission. pinakasama talaga yung mga pangalan? Hindi naman. May regular surveys na hindi bayad ng kandidato. Ito ay sponsored na, may sariling mga sponsor, yung mga surveying companies. Mapa-Okta man yan, mapa-SWS, mapa-Pulse Asia, kung anumang surveying company. Pero labas doon, o dagdag pa doon, kung magra-rider question ng kandidato, pwede ring magpa-commission ng isang survey at kapag ka ito ay privately commissioned survey ng isang kumpanya, ng isang negosyante, ng isang grupo, ng isang partido, may decision sila kung ilalabas yan o hindi. Pero yung regular survey conducted by these surveying companies, lumalabas talaga yan. Quarterly man o semi-annually o yearly. Nilalabas talaga nila yan, open to the public, at wala yang pinipili din kung sinong pangalan ang ilalagay, sinong pangalan ang hindi ilalagay. Pero suriin din nyo yung mga survey. Dahil hindi pa naman tapos ang filing of certificates of candidacy, ang dami nilang pangalan nilalagay doon na maaari namang hindi tumakbo. So hindi porket nasa page 2 o page 3 yung kumakandidato o kakandidato, ganun na sa kababa. Dahil pag tinanggal mo yung mga hindi tatakbo, makikita mo talaga yung totoong numero. So yung survey na gagawin matapos ang last day of filing, dahil wala naman ng substitution ngayon ayon sa COMELEC, na hindi dahil sa namatay o nagkasakit o na-incapacitate, halos yan na yung makikita nating kandidato. Pero ang starting at beginning gun ika nga sa karerang ito, tingin ko ay yung survey pa rin ng Enero, hindi yung ngayon. Pero yun nga sir, hindi ba kailangan magkaroon ng regulation or... Tulad ng ano, bawal mag-survey? Bawal maglabas ng results, sir. Tapos may undue. Kumbaga bigay mo na lang sa mga politiko na kasama dun, sir. Pwede ba yun? Akala ko ba gusto natin transparent, bukas, available at ready anumang impormasyon na available? Sino tayo para mamili ng impormasyong pagbibigay alam natin sa publiko at itatago natin sa publiko? Kayo bilang media ang dapat nangunguna sa pakikipaglaban, di ba, na lahat ng impormasyon ay lumabas. Kabaliktaran yata ito nun kung sakasakali. Kung sasabihin natin bawal ilabas, bawal sabihin, bawal pagkalat, bawal i-share sa iba. Sa dulo, ulitin ko, mapagpanuri ang ating mga kababayan, huwag nating maliitin yung kanilang kakayahan, yung kanilang abilidad, na magpasya at mag-decide kung sino ang iboboto nila nang hindi dahil lamang sa isang survey. Pero sir, tama ba kahit paano may effect din talaga yung survey? Sa choice mo. Sa Llamadista, oo. Sa Dehadista, may epekto rin pero positibo sa dehado. So, depende. Ano ibig sabihin ng Llamadista? Yung parang we tend to vote for the lamang... May mga botanteng Llamadista siguro. May mga botante rin namang Dehadista, hindi ba? Parang sa pelikula lang yan, di ba? May mga pumapabor sa dehado, may pumapabor sa Llamado. So I think it will cancel each other out. Sa dulo, ang pagbabasihan pa rin dapat, at tingin ko siyang ginagawa ng botante, ay kung sino talaga yung kursunada nila sa anumang pwestong bobotohan nila. Sir, there are also observations that the Senate has become
some sort of family enterprise. Kasi mga magkakamag-anak, kapatid, mag-ina, hindi nakakapasok sa nananalo sa sets. Sa dulo, wala naman tayong batas na pumipigil kung sinong nais tumakbo. Wala rin namang limitasyon kung sinong pwedeng iboto o bawal iboto ng ating mga kababayan. Sa isang demokrasya, majority always wins. Na nagkakataon sila ang nananalo, ibig sabihin nun, sila yung gusto ng mas marami sa ating mga botante. Hindi mo naman pwedeng sabihin na porkit may kamag-anak sa Senado ngayon, hindi nila alam yun. Akala nila una pa lang yun sa Senado. Again, hindi mo pwedeng i-assume na hindi alam at mga botante kaugnay sa kanyang pagpapasya. Alam niya ang ginagawa niya, alam ng botanteng Pilipino yung kanyang pagpapasya at desisyon niya na maglagay ng isa, dalawa o tatlo mula sa isang apelido o pamilya. Pero sir, there's a constitutional prohibition against political dynasty, although wala pang enabling law regarding that. Don't you think Congress would pass it? Well, may mahabang debate dyan sa mga nagdaang panahon dahil sa definisyon ng political dynasty at sa mga rules na papalibot dyan. Bigyan ko kayo ng halimbawa. May isang kandidato na nag-file, matagal na siyang tumatakbo, konsehal sa isang bayan. Yung kapatid niya, biglang sumikat sa larangan ng showbiz o anuman, nagpas siyang mag-file ng senador. Tanong, dynasty ba yan? Pagbabawal niyo ba yung kapatid ng tumakbong konsehal at papayagan yung senador? Pagbabawal niyo ba yung senador dahil nauna yung konsehal? Paano pag may magpinsan na nag-file ng certificate of candidacy, yung isa para konsehal sa isang bayan, yung isa para mayor sa kabilang bayan? Saklaw ba yun? Pareho pa rin ba ang sagot mo kapag tumakbo yung magpinsan na mayor ng isang bayan at governor naman sa isang probinsya na hindi saklaw ng bayan niya yun? Pareho pa rin ba ang sagot mo kapag tumakbo sa Mindanao yung isang pinsan at tumakbo naman ng konsehal yung isa sa Luzon? Paano kung may gustong iboto ang mga kababayan nating presidente na sikat, na gusto nating lahat? Biglang may pasaway na kapatid na tumakbo bilang congressman o senador. Bawal na ba tumakbo yung kursunada nating presidenteng tatakbo? Ilan sa mga katanungan na hanggang ngayon hindi pa nasasagot ng mga nagpapanukala. Ang assumption nila ay isang malaking sindikato ang lahat ng pamilya na hindi naman siguro ganun yun. Nakikita natin maraming mga magkakamag-anak sa eleksyong to at nagdaang eleksyon na naglalaban-laban, nag-aaway-away. O paano pag may isang pasaway? Sino magpapasya nun? Ang assumption nyo, mag-uusap-usap dapat silang pamilya. Hindi nga, magkakaaway nga eh. So, sino magde-decide? Kamelek? Korte? Anong institusyon o ahensya ang magpapasa ng bagay na yun? Ito ang mga katanungan na dapat sagutin ng panukalang batas na yan na marahil isang rason kung bakit hindi pa nga naipapasa ay hindi pa masagot yung mga tanong na yon. Or either that, or yung kasi nga, yung mga nakaupo sa lalo sa house, yun nga, member ng mga political dynasty. Posible din yun. Pero gaya na nasabi ko, asan ba yung version halimbawa na sasagot dun sa ehemplong mga katanungan kong yun? You have to take whatever it is I say with a grain of salt because I took over from my dad's former seat at the House of Representatives. Although I am the first last-named Escudero in the Senate. Sir, Yes. doon sa mga binanggit ninyo dahil dyan, hindi nyo nakikita na maisa sa batas. Hindi naman, hindi ko pala nakikita yung version. Ang sinabi ko na ang posisyon ko sa anti-dynasty. Dahil produkto ako niyan, hindi ko haharangin yan. Kung kailangan ng boto ko para mapasayan, boboto ko dahil laban naman yun sa interes ko. Na makikialam ako sa pagbalangkas niyan ay klarong kaso ng conflict of interest. Rason para hindi ko dapat panghimasukan maliban na lamang ko ang boto ko ay kinakailangan para mapasayan. In which case, that will be a vote against interest, which is allowed by our laws and the Constitution. Pangalawa, again, magandang matanong dun sa mga naniniwala at nagsusulungan ito, anong solusyon sa ganong klaseng mga sitwasyon para mapatupad na natin yan? Pero sir, habang wala pang anti-dynasty law, hindi ba out of delicadeza? Parang sobra naman kung, let's say, Senate, okay lang siguro may magkapatid, pero kung tatlong magkakapatid, hindi ba sobra na yun? Hindi para sa akin na pagdesisyonan yan. Para sa ating lahat na pagpasahan yan pagdating ng araw ng eleksyon. Kung iboboto ba natin sila dahil dito o hindi natin sila iboboto dahil sa rason ding yan. Kinopya lamang natin ang ating demokrasya sa Amerika.
Doon natin halos kinopya ang ating saligang batas at Republican system. Wala silang ganong klaseng provision sa batas nila, kaugnay ng dynasty. Buong tiwala binibigay nila sa kanilang mga botante para magpasya at piliin kung sinong nais nilang manilbihan sa anumang pwesto. Wala nga din silang term limits. Kasi nga buong tiwala nila sa electoral system nila, sa botante nila, sa sistema nila, na pipiliin ng tao kung ano yung makabubuti, nararapat at pinakatama para sa kanilang bansa. Kung saan ang eleksyon nila, tulad ng eleksyon natin, tigi-tigisa lamang tayo ng boto. Pero sir, walang impact sa performance ng Senate kung magkakamag-anak na lang yung nakaupo, di ba? Ako walang nakikitang impact o epekto yon kung sakasakali. Dahil nakita niyo naman yung naging performance ng Senado sa loob, gaya na nasabi ko, ng 26 na araw o humigit kumulang 100 calendar days. Nalampasan namin ang nagawa sa loob hindi lamang ng 1 taon, pero kulang-kulang 2 taon ng regular session. So, hindi hadlang yun, tingin ko, para magampanan ng Senado yung kanyang trabaho. Sir, base sa mga lumalabas na survey, may mga bagito, may mga bumabalik, may mga nagtatapusong bumalik. Sir, paano nyo i-describe so far yung mga makakasama nyo? 10 out of 12 ayon sa latest survey ay tila pasok o malaki ang pag-aasang makapasok sa top 12 sa slate ng administrasyon. Dagdag pa siguro doon yung balanse ng dalawa doon sa slate ng administrasyon ay may fighting chance, may laban, ika nga. So midterm election to, kaya madalas yung mga kandidato ng administrasyon ang lamang o llamado at pinapakita yun ng survey. Kaugnay naman ng mga bagitong sinasabi mo, siguro ang wala lamang naman karanasan ay iisa sa larangan ng legislation at gobyerno. But the rest, may karanasan sa panggogobyerno, hindi lamang sa panggogobyerno, specifically sa larangan pa ng legislatura. So, sir, mas mapapadali kaya yung mga legislation next year? Or Mahirap naman sabihin yon, depende sa issue yon. Depende sa issue yon. Siyempre may kanya-kanyang paniniwala, may kanya-kanyang advokasya, may kanya-kanyang pinaglalaban ng kada kandidato at kada magiging senador. Kung gaano kalalim yung banggaan o pagkakaiba ng pananaw kaugnay sa particular na issue o advokasya, yun siguro magpapahirap sa pagpasa ng anumang panukalang batas. Sir, may patanong si Dean doon na. Ngayon nag-file na ng COC yung mga candidate. Ano daw yung mensahe niya? Good luck at natutuwa akong hindi ako isa doon. Ang sarap kaya manood. Ganun, nag-enjoy ka niya. Kesa naman kayo, nandun. Nakita mo yung kumanta? Oo, sir. Sir, narinig yung parang Nakasama sa plataforma de gobyerno niya ang magkaroon ng recording contract. Uso pa ba yung mga kung ano yung gimmick, sir? Paano ba yung ganong gimmick? Hindi mo ba nakita kahapon yung mga gimmick? May malalaking muka, may malilit na muka, may nagrarally, may nagsasayaw. Kasama na yon. Yes, Sinipa. Pwede ko lang sa anti-political violence. Yes, ma'am. Ito ngayon in Congress, hindi nyo nakikita yung chance na magkaroon ng batas against political violence. Wala pang bersyon na lumalabas mula sa komite. Sa pagkakaalam ko, merong bersyon si Senator Padilla. Kaugnay sa bagay na yan. Pero hindi pa lumalabas mula sa komite. Pero yung being complicated at sabi nyo nga, ang hirap i-define kung ano yung political dynasty and paano ito i-apply. Nakikita nyo slim yung chance. Sa kongresong ito, oo. That will be a factual statement. Pero ulitin ko, sa House, wala pang lumalabas din na version. So kahit magpasa ang Senado, wala. Pero maganda nga makita, sana yung mga nagsusulong talaga nito at naniniwala dito, pag-aralan, suriin kung ano nga ba yung tamang version at formula na magbibigay ng laman dito sa konseptong ito. Dahil ang anti-dynasty konsepto lamang na binitiwan sa saligang batas. Marahil, yan ang dahilan kung bakit konsepto lamang ang binanggit din sa saligang batas dahil sila mismo, nung nagdedebate sila, hindi pa nila kayang i-define at i-outline ano nga ba yung dapat na maging laman nun. Kaya ipinasa na lamang sa Kongreso. Pero sir, nasimula ito sa BARM, di ba? Oh, yung bar 5 minutes. Naumpisahan sa BARM tsaka sa SK. Diba? Naumpisahan sa BARM at sa SK, pero nakapartikular yon sa mga posisyon lang doon. Di ba? Unique eh. So within BARM. So klaro na kapag may kandidato ang isang tiga-BARM sa pagkasenador, hindi saklaw yon. Hindi ba? Dahil hindi naman saklaw ng BARM law yung pagtakbo bilang Pangulo at Senador.
Sa SK, limitado lang din yun sa kandidato ng SK. Pero pag sinasabi mo ang pangkalahatan, so hindi mo pwedeng sabihin walang batas na pinasa kaugnay ng anti-dynasty. Pero yung sa pangkalahatan, pinag-uusapan kasi natin, Senador, wala pa kasi mahirap nga yung definisyon. Pero sa loob and within a particular territorial jurisdiction, Congress has passed a law on anti-dynasty sa BARM. For a particular sector or those running in a particular sector like SK, Congress has done that too. Pero sa pangkalahatan, hindi ganun kasimple dahil limitado yan sa sektor. Limitado yan sa geographic location. So siguro pwedeng yun ang simulan ng mga nagtutulak nito sa senador, sa congressman. Di ba? Pero paano na yung presidente na one-on-one? Hindi ba pwedeng may kamag-anak sang mayor? Hindi ba pwedeng may kamag-anak sang konsehal? Hindi ba pwedeng may kamag-anak sang congressman o governor? Hindi ko nga alam. So, paano? Ano yung definition? So, within, baka pwede. Local lang. Sir. No, hindi naman local. For a segment, for say, sa mga senador, bawal yan within the 4th civil degree. Sa mga congressman. Di ba? Institution by institution. Baka yun ang mas maganda o tamang approach. Sir, may intention kang pag-aralan. Ano yung magandang konsepto ng Again, conflict of interest kasi ako dyan. So kung ako mag-aaral at magsusulong yan, baka sabihin nila, kina-carve out ko yung mag-a-apply sa akin o sa amin. Pero yung conflict of interest nga na yun, medyo reverse yung application dahil apelido ko at pangalan ko ang kauna-unahang nakarating ng ganito kataas sa Senado at walang kasunod at wala akong sinundan. Is it concerning na these midterm elections mukhang walang solid na political opposition? opposition?